Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Matsishan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Today, our devotion talks about paano tayo pinapalakas ng katapatan ng Diyos, and our concept is all about faithfulness. So, ang katapatan ng Diyos ay nangangahulugang laging niyang tinutupad ang kanyang mga salita at pangako. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagbabago, at hindi siya pumapalya. So, sa mundong puno ng kabiguan, pagkabigo at paninilang, ang Diyos ay matatag, tapat at maaasahan. So, ang kanyang katapatan noon ang nagbibigay ng lakas ngayon at pag-asa sa kinabukasan. So, our Bible readings for today is all about Lamentation chapter 3, verse 22 and 23. Dahil sa tapat na pag-ibig ng Panginoon, kaya tayo hindi nalilipol. Hindi nawawala ang kanyang habag. Hindi ito'y laging sariwa tuwing umaga at napakadakila ng iyong katapatan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, God is a promise keeper. So, ang Diyos ay hindi gaya ng tao na napapako lang sa mga salita. So, kapag siya ay nangako, tiyak itong tutuparin. Lahat ng sinasabi or sinabi niya sa kanyang salita ay may bisa at tiyak na mangyayari. Second is God's faithfulness sustains us. So, ang katapatan ng Diyos ang nagbibigay lakas at katatagan sa panahon ng kahinaan. So, kapag tayo ay nanghihina, ang pag-alala sa katapatan niya ay nagsisilbing sandigan natin upang magpatuloy. And last is God is unchanging then, now, and forever. So, hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos na tapat noon ay siya ring Diyos ngayon at siya ring Diyos bukas. So, kung paano niya tayo iningatan noon, ganun din niya tayo iniingatan ngayon at sa hinaharap. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is remember how God has been faithful in the past. So, balikan natin yung mga pagkakataong tinulungan tayo ng Diyos. Sinagot niya tayo sa ating mga panalangin o pinoprotektahan niya tayo. So, ang mga ito ay isa sa patunay ng kanyang patuloy na katapatan. Second is endure the present with God's sustaining grace. So, sa gitna ng problema, umasa sa biyayang nagmumula sa katapatan ng Diyos. Hindi ka niya iiwan o papabayaan. Kaya mo harapin ang ngayon dahil kasama mo siya. And lastly is to face the future by relying on God's faithfulness. So, harapin natin ang bukas na may tapang at pag-asa. So, hindi dahil sigurado ang lahat ng bagay, kundi dahil sigurado ka sa Diyos na tapat. Hindi mo alam ang hinaharap, pero alam mong siya ang may hawak nito. So, nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how has remembering God's faithfulness help you stay strong during trials. So, yung pag-alala sa kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos ay parang ilaw sa gitna ng kadiliman. So, kapag iniisip natin na hindi ko na kaya, ang mga paalala ng kabutihan ng Diyos noon ay nagsasabi sa atin na kaya mo noon, kaya mo rin ngayon. So, nakapagpapatatag ito ng ating loob at nagpapaalala na ang Diyos ay hindi pabaya at hindi siya magsisimula ngayon. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa inyong katapatan. Salamat dahil kahit kami po ay pabago-bago, ikaw ay nananatiling tapat. Sa panahon ng paghihina, alalahanin nawa namin ang iyong kabutihan. Lord God, bigyan mo po kami ng lakas na magtiwala at magpatuloy sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagbabago at laging tumutupad. Sa pangalan ni Jesus, Amen.